as millions of Chinese travel home for the Spring Festival holidays. Travel has been disrupted thanks to strikes and extreme Taking weather. a look at video out of northwest China this morning. Right now, Napakaraming problema ngayon sa buong mundo at kumakalat sa mga balita ang patungkol sa nangyayari sa Europa at sa The China. winter storm has Ating pag-usapan ang mga kaguluhan na nangyayari ngayon sa mga lugar. Ang dalawa sa pinakamalaking superpowers sa traffic out mundo, there. Cleanup ang efforts are Europa underway. at China. Ating itong pag-usapan, mga kaibigan. Nga pala mga kaibigan, kung nais nyo mag-donate sa ating channel, ay hinihikayat kita na sumali sa ating membership club na kung saan mabe-benefit ka sa mga private chats, badges, gayon din makakatanggap ka ng ating free ebook na Steps to Christ. Ito ang isa sa mga pinakasikat na anti-stress na libro sa buong mundo ngayon. Salamat kaibigan sa inyong pagsuporta sa pag-join sa ating membership. At balik tayo sa ating topiko. Makikita natin na ang Europa ay cradle ng mga tao na hindi naniniwala sa ating Panginoong Diyos. Napakarami dito ang mga sorcerers at mga atheist na talaga namang hindi naniniwala sa ating Panginoong Diyos. Maging sa China, mapapansin natin dito na ang mga Kristiyano ay nag-worship underground dahil pinagbabawal ng China ang Kristyanismo sa lugar na ito. At makikita natin ang epekto nito sa kanilang bansa ngayon. At kung nais mong maglakbay at tumungo sa mga lugar na ito upang magpasyang mag-travel, kung ikaw ay patungo sa Europa o China, maaring kailangan mong ulitin ang iyong mga plano dahil parehong sektor ay nalulubog sa kaguluhan ngayon. Naapektuhan kasi ang paglalakbay dahil sa mga welga at matinding panahon sa Europa. Sa iba't ibang bansa, maraming manggagawa ang nagwewelga o nagpaplano na sumali sa welga dahil na rin sa paghirap ng ekonomiya ng mga bansa na hindi nila masuportahan ang mga mamayan nila. Sa China, naging dilubyo ang paglalakbay dahil sa winter storm kung saan puno ng trapiko, stranded ang mga driver sa mga kalsada at maraming tren at flights ang kinansela. Sa ulat na ibinahagi ng First Post, milyong-milyong mamamayan sa China ang naghihintay para sa Lunar New Year, ang panahon kung kailan may pagkakataon silang magsama-sama ng kanilang pamilya. Ngunit ngayong taon, nagulo ang kanilang mga plano dahil sa dilubyo. Sa ilalim ng epekto ng snowstorm, libu-libong biyahero ang na-stranded sa istasyon ng tren sa Wuhan. May mass cancellations at out-of-service na tren at ang mga airport ay natatakpan ng niebe. Hindi rin nag-iiba ang sitwasyon sa mga kalsada sa Hunan Province kung saan nagiging sanhi ng icy roads ang matinding traffic. Ang epekto ng storm ay ramdam din sa kabisera ng China, ang Beijing. Dahil dito, maraming pasahero ang kinakailangang baguhin ang kanilang mga plano. Ang Winter Festival sa China ang nag-uudyok ng pinakamalaking taunang paglipat ng tao. Ngunit ngayong taon, napinsala ito ng masamang panahon. Nakatakda sana ang karagdagang 2,500 international flights at inaasahan ang 480 milyon na biyahe sa tren, 40% na pagtaas mula sa nakaraang taon. Sa Germany, nagkaroon din ng aberya sa paglalakbay, ngunit ito ay dulot ng welga at hindi ng panahon. Ang mga manggagawa sa Lufthansa ay naglalakad sa labas para iprotesta ang mas mataas na sahod at sila ay galit sa pamamahala ng Lufthansa. Maraming flights ang kinansela at mahigit 100,000 na pasahero ay naapektuhan. Kinakailangang ulitin ang kanilang mga flights. Sa kabuuan, nagiging masalimuot ang simula ng taong 2024 para sa industriya ng transportasyon. Welga sa Alemanya, dilubyo sa China at mas marami pang welga ang inaasahan sa iba't ibang bahagi ng Europa. Kaibigan, tunay nga na ang mga propesiya sa ating mga mata na binabanggit ng banal na kasulatan sa Biblia ay natutupad na. Pangalawang Timoteo 3 verse 1, dapat mong malaman na sa mga huling araw ay magkakaroon ng mga kahirapan. Kaibigan, magkakaroon ng napakaraming kahirapan at aberya sa ating buhay, sa hinaharap at maging sa ating kapanahunan ngayon. Marami tayong nakikita ng mga kahirapan sa ating mundo. Maging ang mga mayayaman na bansa ay halos sumusuko na dahil sila ay naghihirap na rin. Kaya wala tayong ibang gagawin kundi kumapit sa ating Panginoong Diyos lamang. Siya
ang tanging pag-asa ng ating mundo ngayon. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panunood. Tayo'y manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, kami po'y lubusan nagpapasalamat sa inyo dahil ang aming mundo po, Panginoon, ay hindi na po nagiging maganda. Hindi na rin po nagiging maayos. Kaya nga naman, Panginoon, tulungan kami na isaalang-alang ang aming pananampalataya sa inyo. Dahil ang aming buhay sa lupang ito ay pansamantala lamang. Dahil meron po kayong mas magandang plano para sa amin. Salamat, Panginoong Diyos, dahil ang langit ay naghihintay na ito po ang lugar na permanente po naming pamamahayan magpakailanman kasama ng aming pong Panginoong Diyos, ang aming Panginoong Jesucristo, kasama ng aming mga pamilya at kaibigan. Tulungan mo po, Panginoon, ang inyong mga anak sa buong mundo na manampalataya sa inyo hanggang sa katapusan ng mundo. Purihin ka, o aming Panginoong Diyos, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito ay aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.